Akala ko talaga nung una ay hindi kinakain itong tinatawag nilang damuko. Pero ang sabi ng tropa ay kinakain naman talaga yan, hindi lang kilala sa lugar namin. Lahat ata ng kasama ko dito ay nakatikim na ng damuko. Ako lang yung hindi pa at yung jowa ng kuya ko. Kaya naman para matikman o masubukan natin kung ano nga bang lasa nitong damuko ay nagkaayaan ng tropa kahit na 10 oras ng gabi dito sa may Taliptip, Bulacan para mangilaw at manghuli ng mga damuko na sinasabi ko sa inyo. Sa maigsing oras nga na pangingilaw namin mga tol no ay talaga namang napakadami naming nahuli ng mga damuko. Pero expected na agad namin yon mga tol na makakahuli kami agad. Gawa nga ng kapag nangingilaw kami ng alimango dito ay nakakakita kami ng mga damuko dito sa may gilid-gilid o sa mga puno. Ang sarap nga mangilaw dito na medyo nakakatakot gawa nga ng napakaliblib ng lugar. Pero ganun pa man din mga tol no ay safe naman tong lugar na to dahil nasa tabi lang naman tayo ng kalsada at may mga sasakyan at tao din na mga nagdadaan. Ang daming ganap ngayong gabi kaya naman kung gusto mong malaman ng buong kwento ay tapusin mo tong video hanggang dulo. Ano G? Alas 7 ng gabi yung call time para magkita-kita dito sa amin. Pero alas 7 na mahigit, si paring Owa pa lang yung nandito, tsaka yung kuya ko. Kaya naman kaysa masayang yung oras, ay mas minabuti na lang namin na daanan na lang si paring Ibes dun sa may labasan. Ang oras na yan ay nakaangkas na ako kay paring Owa papunta dun kila paring Ibes. Yung kuya ko ay naiwan na dun sa amin. Ang sabi ko sa kanya ay dun na lang kami magkita-kita dun sa may kabilang kanto. Baliktad pala. At kami naman dito ni paring Owa ay susunduin namin si paring Ibes. Nandito na nga pala tayo sa may bahay nila Ibes. Bumungad agad sa atin yung asawa niya. Pinasok na namin sa loob para wala nang kawala. Dita? Oo, takpan mo. Ano? Ikaw na naman sinusundo. Pagpasok namin sa loob ay hindi namin inaakala na mainit pala yung ulo ni paring Ibes. Hindi ko din alam yung dahilan kung bakit mainit yung ulo niya. Ganyan siguro yung maiitim, mainit talaga lagi yung ulo. Biro lang mga tol no. Away pala dito. Ano ko yan? Galing kami kila Ibes. Ang init ng ulo, di ay malaman kung bakit. Pero hindi porket mainit yung ulo ni paring Ibes ay hindi na tayo tutuloy. Nasa labasan na nga pala kami ng mga oras na yan at sakto naman na nandito na din yung kuya ko kasama na yung jowa niya. Kataon din na nandito na din si paring Pangat. Chopping knife. Oh, yan pa ba? Ba't ka sumisigaw? Na, ba't sumisigaw? Uusap kami ni paring Pangat at nagulat na lang ako ay sigaw ng sigaw dito yung kuya ko. Nanghihingi lang pala ng pang-ambag sa pambili ng mga rekado at bigas na dadalhin natin doon sa may Taliptip. Ang bala kasi namin gawing luto sa mga damuko na mahuhuli natin ay sinigang. Yun na ay kung makakahuli tayo. Kaya naman para hindi na tayo maabala in case na meron tayong mahuling mga damuko ay mas minabuti na namin na bumili dito ng mga rekado na gagamitin natin sa sinigang. Mabuti na lang at kahit gantong oras na ay bukas pa din yung talipapa. After bumili ng mga rekado na gagamitin natin sa sinigang ay dumaan na din kami dito ng bigas. Libat na kami guys. After bilhin yung mga dapat bilhin mga tol no ay pwede na tayong bumiyahe. Traffic. Ginagawa kasi yung kalsada dito guys. Ayun ang tipo. Oh. Pagdating pa nga natin ng Barangay Perez mga tol no ay na-traffic pa tayo. Tinataasan kasi yung kalsada dito dahil madalas binabaha. Hindi naman gaano katagal kaming na-stranded sa lugar na yun mga tol no kaya naman nakabalik na agad kami sa biyahe. Hindi naman kumain ng ilang minuto yung pagka-traffic natin sa lugar na yun. Dahil yung ilang minuto na nasayang doon ay binawi naman ni paring Owa sa pagpapatakbo niya ng mabilis. Andito na nga pala tayo sa may kahabaan ng Taliptip. Napakadilim pa nga sa lugar na to, gabi na kasi. Pagdating namin sa spot ay pinark na agad namin yung mga motor. Nakakapanibago yung lugar dahil ang laki ng pinagkaiba ng umaga sa gabi. Sa umaga ay ramdam talaga namin na nandito lang kami sa Taliptip. Pero sa gantong oras mga tol ay talaga namang ibang-iba yung datingan kapag ka madilim. Para talaga kaming nasa ibang lugar kung titignan. Andito na kami nila paring Owa at nila paring Ibes. Nakapagtataka lang kung bakit yung kuya ko ay wala pa. Kaya naman pala walang arbil na dumadating ay dun sa kabila nagpark. Kaya naman makikita nyo kami nila paring Pangat dyan tsaka nila paring Owa ay naglakad pa ng Kapraso para mapuntahan yung kuya kong may sariling mundo. Sa paglalakad pa nga namin ni paring Pangat dyan ay nakakita kami dito sa may gilid ng isang damuko. Takmay mo. Oh. Ako tatakmay. Ay, garamiti ata yun eh. Takumo. Paano tatakmay? Baka masipit ako. Padakot. Dadakmain ko na sana ang kaso nga lang isa rin akong tanga. Dahil pagtalon ko kung saan naroroon yung dabuko ay nabulabog naman at pumasok sa may lungga niya. Sayang pero okay lang naman. Balik tayo sa paglalakad para mapuntahan na natin yung kuya ko. May kalayuan din magmula dun sa may pinagparkingan natin. Pangat! Kunin mo sa NMAX yung ano, yung tahog. Naiwan ko doon, kala ko doon tayo spot. Hindi ka pwede tumanggi, nakatapat sa'yo camera. Bago pa man din kami mapunta kung saan naroroon yung kuya ko ay naalala ko na nilagay ko yung sahog at bigas dun sa may motor ni paring Owa. Kaya naman pinakuha ko na kay paring Pangat baka madampot ng iba, daanan din kasi yun. Habang bumalik si paring Pangat para kunin yung mga rekado ay kami naman dito ay nagpatuloy para matunton kung saan naroroon yung kuya ko. Para tayong nasa ano, di tayo matatagpuan dito.
Habang binabaybay namin kung saan naroroon yung kuya ko ay mapapansin nyo naman talaga na napakadilim. Pero kahit napakadilim mga tol no ay bumawi naman sa napakapreskong hangin at mga city light. At ang malupit pa doon ay nandito tayo sa may gilid ng ilog. Natagpuan na natin yung kuya ko at makikita nyo dyan na may inaayos. Yan kasi yung isa sa gagamitin natin sa panguhuli ng mga damuko. Na kung tawagin ay panilo. Damuko. Bastos. Habang nag-aayos kami ng kuya ko dyan, ay bigla na lang dumilim. Dila yung flashlight. Hype na yan. Habang nag-aayos kasi kami ng kuya ko dito ng panilo, ay inalis ni Elaine yung flashlight. Habang nag-aayos kami ni kuya, ay dumating na din dito si paring Owa. At bit-bit na yung mga rekado na gagamitin natin sa pagluluto ng damuko. Nilipat niya din kasi yung motor niya malapit dun sa motor ng kuya ko. Pinabalik ko pa man din si paring Pangat para makuha yung rekado, ay bit-bit na pala ni paring Owa. Pero by the way mga tol, eto na yung exciting part. Nagsimula na kaming mangilaw dito sa mga gilid-gilid. Naghubad na din kami ng tsinelas, gawa nga ng kailangan nating lumusong. Kailangan natin lumusong para mapuntahan yung mga bahay ng mga damuko. Speaking of bahay ng damuko, mga tol no, dito sila naninirahan dito sa liblib na lugar. Sa gilid-gilid at sa mga ilalim ng puno. Pero imbes na damuko yung makita, ito yung mga nangyari. Uy, gago. Uy, pala yun. Saan? Pagad niya. Isa, guys. Sulisit ka. Guys, ang dami ahas dito, guys. Hindi pa man din tayo nakakalayo magmula dun sa may spot at eto agad yung mga bumungad sa atin. Nagkalat na mga kalabukab. Isang uri ng ahas na nabubuhay dito sa may tubig alat. Sabi ng iba ay wala naman daw tong kamandag, lalagnatin ka lang daw kapag ka ikaw ay natuklaw. Pero kahit walang kamandag yan eh wala akong balak magpatuklaw. Masakit kaya? Pero ganun pa man din, tuloy pa din kami sa pangingilaw. Flashlight doon, flashlight dito. Silip sa ilalim ng mga puno at nagbabaka sakali na baka mayroong mga damuko na nasa ibabaw. Nasa ibabaw ng lupa mga tol o putika, hindi sa ibabaw ng puno. Sa pagbabaybay namin sa lugar na to mga tol no ay hindi talaga namin maiwasan na maka-encounter ng mga kalabukab. Kung saang lupalop kasi ay meron kami nakikita. Pero after nyan mga tol no ay mga nagpakita na din sa atin yung mga damuko. Meron kami ditong nalentihan mga tol na nasa ilalim ng puno at nasa ibabaw ng putik malapit sa lungga. Kaya naman wala na kaming sinayang na oras. Buena mano to kung sakaling mahuhuli natin. Ginamitan na ng kuya ko ng panilo para sigurado. Pero eto yung nangyari. Ayan! Nakabullo. Matigas yung nagamit namin tanse para sa panilo. Kaya naman nakawala lang yung unang damuko na nakita natin. Kaya naman nung sa tingin namin ay mahihirapan kami makahuli ng mga damuko kung gagamitin pa natin yun, ay mas minabuti na lang namin na gamitin na lang yung mga kamay. Para siguradong walang kawala yung mga damuko na makikita natin. Ang bagsek. Nakumo. Sino naman lang? Eto nga pala yung kauna-unahang huli natin. At eto na din yung itsura ng mga damuko na sinasabi ko sa inyo. Medyo maganda yung buena mano natin. Gawa nga ng medyo may kalakihan yung nahuli natin. Isa pa lang yung nahuhuli nating damuko kaya kailangan nating magpatuloy. At sa part na to kung saan nakahuli yung kuya ko ay nakahuli ulit siya dito. Nakakatuwa lang gawa nga ng nakakahuli agad tayo at hindi na tayo pinapahirapan. Sa part pa nga na yan ay akala ko 3 damuko yung mahuhuli niya sa iisang lugar. Dahil makikita nyo na meron ulit siyang dinakma dyan. Pero sa pagkakataon na yan ay wala siyang nakuha. Pero oks lang dahil malawak pa yung lugar na pwede tayong makahuli ng mga damuko. Maya-maya lang ay sumulpot na din dito si paring Ibes at merong dalawang damuko. Damuko lang pala yung katapat mo para lumamig yung ulo mo. Hype ka. Minsan hindi ko maiwasang bumilib sa mga tropa ko dahil nagagawa nila yung mga ganyang bagay. Actually, kaya naman namin gawin yung mga ganyang bagay. Ang kaso nga lang, kailangan pa namin magsuot ng guwantes. Medyo masakit din kasi masipit, kaya mas okay kung magsusuot tayo ng guwantes. Pero sa mga tunay na mangingisda, mga tol, ay hindi na nila kailangan yan. Makikita nyo pa nga dyan na meron ng suot yung kuya ko. Bakit ka kasi susugal sa pwede kang masaktan? Pwede ka namang magsuot ng guwantes para hindi masaktan. Parang may laman yung sinasabi mo Anyways guys, tulad ng sabi ko sa inyo kanina ay hindi kami nahirapan sa paghahanap ng mga damuko. Dahil konting hakbang lang, ay meron din agad kaming nakikitang mga damuko. Kaya naman dahil doon ay sigurado kami na hindi kami gagabihin ng husto sa panguhuli ng damuko. Anyways guys, kung napapansin nyo ay parang may umuugong sa may voice over ko. Umuulan kasi ngayon habang ine-edit ko tong video. Wala pa kasi tayong maayos na studio kaya pagpasensyaan nyo muna yung voice over ko ngayon. Tuloy-tuloy lang kami sa pangingilaw ng mga damuko mga tol hanggang sa makarami. Sa naku-curious nga pala kung saan kami nanguhuli mga tol no. At sa mga naghahanap ng spot na pwede kayo manghuli ng mga katulad nito. Barangay Taliptep, Bulacan. Hanapin nyo lang yung mahabang kalsada doon mga tol. O kaya baybayin nyo lang yung mahabang kalsada na yon, makikita nyo na to. Pwede kayo makahuli dito ng alimango, damuko at sari-saring lamang ilog. Kaya naman sa mga mahihilig sa mga gantong gawain, ano pang inaantay mo? Tawagin mo na ang tropa at mangilaw na kayo dito. Singit ko lang guys, kung umabot ka nga pala sa part na to, ay pwede mo bang i-comment sa baba kung taga saan ka para malaman namin kung hanggang saan napanood tong video na to. Yun lang, balik tayo sa video. Halos napakalaki pa nga ng lugar at hindi pa namin nalilibot lahat. Pero halos ang dami na naming nahuhuli. Pero tuloy pa din kami sa pangunguha dahil sasamantalahin natin yung pagkakataon. Aray. Tu aray. Biso, abutan ng tiguto. Ayan. Pumasok.
Sagsagan pa nga ng pangingilaw namin mga tol no ay meron kami ditong nakitang maliit na alimango. Ang kaso nga lang mga tol no, hindi namin nahuli gawa nga ng merong lungga. Pagka ganun kasing pumapasok sa lungga mga tol no ay hindi na namin dinudukot. Siguro kung malaking alimango talaga yung nakita natin ay talaga naman kahit masira yung lungga no, ay kukunin natin yun. Pero ganun pa man din ay focus pa din kami sa pangingilaw ng mga damuko. Kahit masukal na yung daanan ay pinapasok nila paring Ibes at kuya ko. Dumating pa nga sa time na nainggit ako. Kaya naman nang may makita ako ditong damuko at medyo malaki ay pinuntahan ko na. Ang kaso nga lang mga tol, hindi ako maingat dahil nabulabog ko yung damuko. Pumasok sa may lungga kaya naman makikita nyo dyan na dinukot ko na. May kalaliman nga lang yung lungga kaya naman hindi ko na pinagtiyagaan. At malabo ko na din mahuli yon dahil nga maraming ugat dito sa may lungga. Sa kasagsagan ng pangingilaw natin na hindi namin namalaya na lumalalim na yung gabi. Lumalakas din yung ihip ng hangin at kumikidlat-kidlat. Halos mag-alas 9 na din ang gabi at medyo marami na din tayong nakuha kaya naman naisipan na namin na bumalik dun sa may spot. Pagbalik natin sa spot ay eto nga pala yung mga nahuli naming mga damuko. Merong malalaki at meron ding maliliit. Lasang gamot? Damuko, lasang gamot. Ayop na yun. Habang tinitignan pa nga namin yung mga nahuli namin damuko dyan, ay natawa ko sa asawa ng kuya ko. Gawa nga ng lasang gamot daw yung damuko. Anyways, nandito na tayo sa may spot. Kaya naman kinailangan na namin magayak ng mga gagamitin natin sa pagluluto. Naghanap na sila ng mga kahoy na pwede natin gamitin sa pagluluto. Hindi naman na nahirapan si Paring Pangat sa paghahanap ng kahoy. Dahil dito lang sa malapit sa spot namin, meron siya nakita ditong punong tuyo. Actually, hindi naman siya punong-puno mga tol, halos balat na lang siya. Pero ang kagandahan ay ito yung tuyo, kaya naman siguradong hindi na tayo mahihirapan sa pagpapaliyab ng kahoy. Namahinga lang kami saglit at tumambay dito sa may gilid ng ilog para kahit konti ay meron tayong pahinga. After namin mamahinga ay nagsimula na din silang magpaningas dito. Habang nagpapaliyab sila Paring Pangat, nandito naman si Paring Ibes para unaban na yung bigas. After maunaban at nakapagpaliyab na din dito si Paring Pangat, kaya naman pwede na nating isalang itong sinaing natin. Habang nakasalang naman yung sinaing namin mga tol no, ay tamang chillin lang muna kami dito sa gilid ng ilog. At meron pang city light sa di kalayuan. Napaka-presko din ng hangin at malayo sa syudad. Sobrang tahimik at talagang mga kuliglig lang yung mga maririnig mo. At habang masarap yung tambay natin ay eto yung nangyari. Ano naman pala ay magliyab-liyab. Pinagdikit-dikit ni Pangat yung ahoy. Makahinga yung apoy. Ayan guys, maganda na yung liyab niya. Ginawa namin alternate. Mga ngawit ka paypay dyan, di magliliyab dyan diretso yan. Sa kasagsagan kasi ng pagtambay namin mga tol no, ay nakita ko si Paring Pangat ay ayaw maglubay kakapaypay dun sa nakasalang nating sinaing. At kaya naman daw siya paypay ng paypay ay ayaw magtuloy yung apoy. Kaya naman pala ayaw magliyab yung kahoy. Ayaw magtuloy ng apoy ay pinagdikit-dikit niya o pinagpatong-patong yung kahoy. Once kasi nadikit-dikit yung kahoy mga tol no, ay hindi makakahinga yung apoy. Tikinalo dyan. At bukod doon mga tol no, ay makikita nyo dito si Paring Ibes na talaga namang antok na. Hindi niya na nga daw kaya yung antok, kaya wag na kayo magtaka kung hindi nyo makikita si Paring Ibes sa bandang dulo ng video na to. Anyways, habang nakasalang yung sinaing ay makikita nyo dito si Netnet na naghihiwa na ng mga rekado na gagamitin natin para sa sinigang na damuko. At habang naghihiwa si Netnet doon ng mga rekado, yung kuya ko naman dito ay hinuhugasan na yung mga nahuli nating damuko. Napakadumi nga ng mga damuko na nahuli natin. Kaya naman sinigurado namin na mahugasan ng maigi. Makikita nyo pa nga dyan na talaga namang napakaitim ng katas. Kaya naman ilang beses namin kinanyawan ng tubig hanggang sa maging malinaw na to. At nang sa tingin namin ay malinis na yung mga damuko, nilagay na agad namin to dito sa may kawali. At kataon naman na inina din dito yung sinaing natin, kaya naman mas minabuti ko ng ahunin para maisalang na natin yung damuko. Bago isalang, nilagyan lang namin ng konting tubig. At kaya naman namin nilagyan ng konting tubig mga tol no, ay papakuluan lang natin yan para mapatay yung mga damuko at para pag nilagay natin sa sinigang ay hindi mga naggagalawan. Patay na yung mga damuko sa mga oras na yan. Kaya naman hinango na namin at nilagay dito sa may dahon ng saging. At kaya naman namin hinango ay gagamitin natin yung kawali para sa pagsisigang ng damuko. After mahango, naglagay lang ng konting tubig yung kuya ko na magsisilbing sabaw. Sa mga oras na yan ay nag-aalala talaga kami. Gawa nga ng makikita nyo naman dyan na kumikidlat-kidlat at kumukulog-kulog. In short, baka abutan tayo ng ulan. Kaya naman isang mabilisan na pagluluto lang yung ginawa namin dyan. Pinagsabay-sabay na namin yung mga rekado tulad ng sibuyas, kamatis, siling green, damuko at iba pang mga pampalasa. Nagantay lang kami ng ilang minuto hanggang sa kumulo. Tapos nilagay na din namin itong kangkong. Tambog lang natin sa ibabaw at antayin nating malamog. Antay lang tayo ng ilang minuto tapos lapang na tayo. Antay lang natin makulta yung yung kangkong. Tapos kakain na tayo. Anong oras na ba? Time check. 10:39. Halos mag-aalas 11 na nga ng gabi at hindi pa tayo tapos sa pagluluto. Pero konting oras na lang naman yung aantayin natin. Dahil saglit lang naman maluluto na din tong sinigang. After 3 to 4 minutes mga tol, check na natin tong sinigang natin. Mukhang lamog na yung kangkong, kaya naman pwede na yan. Kaya naman ahunin na natin at baka abutan pa tayo ng ulan. Anyways, kung umabot ka sa part na to, ay samahan nyo kaming kumain. Tara. First time ko talaga kakain ito guys. Hindi ko alam kung ano yung lasa. Try natin yung sipit. Sabi ni Pangat masarap daw yung sipit. Masarap pare. Wala man laman eh. Sipit. Guys oh. Try natin tong damuko. Ang pinagkaiba sa sa alimango tsaka alimasag. Hindi kita sa lugar natin ito
Bagong Kung ligo. kumakain ka nga pala nito, pwede mo bang i-comment sa comment section para malaman namin sino yung may hilig kumain nito. Ang tawag sa inyo nito? Muk na muku? Nakumuk. Sabi mo ano pa naman. Sarap pre. Oo nga no. Ah. Hindi pa nakapait yan eh. Yun nga, sabi ko yung lasang gamot. Tignan mo. Yan sabi mo, ano yun? Hindi ako gagawin. Hindi ko muna ito mo. Parang Natural lang oh. Mainit. yun. Yun. Sarap to. Pait yun. First time ko lang talaga makatikim na ito. Solid. Sarap. Sarap. Plastic. Hindi nagkakalayo yung lasa palaka. Palak tayo. Hindi guys, seryoso. Sarap talaga siya. Lalo kung sa sinigang nyo, iluluto. Anyways guys, dito ko natatapusin yung kwento. Kami nga pala ang mga uto, tropahang gustong makapagpasaya at gustong magbigay ng inspirasyon na kung kaya ng iba ay kaya din natin. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Peace out!